Kevin POV. Ilang buwan nang nakalipas pero wala na naman siyang balita kay Juliana. Nakikita niya lang ito sa mga commercial sa TV ng mamahaling makeup na pinagmomodelan nito. God, I miss her so much. Malungkot niya lang itong pinagmamasdan sa mga international magazines na nasa table niya. Binibili niya lahat ng iyon basta may mukha ni Juliana. Naging collection niya na yata yon. Kung tutuusin ay pwede niya naman itong puntahan sa Paris pero ayaw niya nang gawin yon. Natakot siya sa sinabi ng mommy ni Juliana na nagpakamatay ito noong unang beses na naghiwalay sila. Takot siya na mawala si Juliana ng tuluyan. Tama nang pinagmamasdan niya na lang ito sa malayo. Habang masaya na ito sa tinatahak na propesyon, dito na malayo sa kanya. Napasandal siya sa swivel chair niya na nakatutok sa kisame para hindi tuluyang lumabas ang luha niya. Ang dami niya nang iniyak simula pa nung umalis si Juliana. Hindi niya alam kung kailan mauubos to. 9 months na ang pinagbubuntis ni Juliana, manganganak na siya anytime soon. Nalaman nilang hindi lang isa kundi 2 batang nasa sinapupunan niya. Kambal ito, isang babae at isang lalaki. Tuwang-tuwa siya dahil magiging mommy na siya. Kahit si Diana at Ami ay alagang-alaga din siya. Magiging ninang mommy na daw ang mga ito. Pinag-aagawan na nilang mga anak niya hindi pa man lumalabas. Wala ring lumabas sa press tungkol sa pagbubuntis niya dahil hinarang at tinakot to ni Diana na maimpluwensya siyang tao dito sa Paris. Kaya takot ang mga press people dito. Pagdating ng mommy at daddy niya ngayon sa Paris para sa panganganak niya, hinihintay niya lang itong tumawag at susunduin na nila ni Ate Ami sa airport. Ate Ami, help! I think I'm in labor. June na niya ito. What? Okay Juliana, calm down. I'll prepare the car. Kinuha nitong baby bag niya na piniprayer na in case na manganganak siya ay bibit-bitin na lang ito. Nandun ang mga gamit ng babies niya. Blue for baby boy and pink for baby girl. Nalilito na si Ate Ami kung anong gagawin at kung uunahin. Wait Juliana, hold up. Punta na tayo ng ospital, natarantang sigaw nito. Tinakbo ni Ami si Juliana sa ospital at nanganak nito sa isang normal delivery. Babae at lalaki ang anak niya. Dumating na rin ang mommy Carmen at daddy Dexter niya. Hindi na nila nasundo ito, dumiretso na lang mga to sa ospital para sa panganganak niya. Naluluha si Juliana ang pinagmamasdan ng mga anak niya. Dinala ng mga to sa room niya. Hello babies, I'm your mommy. Humikbi siya sa tuwa. Nandun din si Diana at Ami sa hospital room niya. Hello babies, we are your mommy ninang, sabi ni Ami and Diana. Tigisa silang may hawak sa mga bata. Hello mga apo, naiyak na sabi ng mommy at daddy niya. How are you anak? I'm okay dad. Have you seen your apos? Ang pogi at maganda hindi ba? Of course anak, mana sa lolo at lola nila. Natatawang sabi ng daddy niya. God Juliana, they're so beautiful. I wish I could also have a baby of my own. Malungkot na sabi ni Diana. Alam kasi nito na hindi naman magkakaanak since bakla naman to. Don't be sad, Mami Ninang. 3 tayong nanay nila. Wala man silang tatay. Meron naman silang 3 nanay. Masayang sambit ni Juliana sa kanila ni Ani at Diana. Saka sila nagtawa ng 3. Sobrang saya niya at may pamilya. At kaibigan siyang laging nakasuporta at nagmamahal sa kanya. 3 years later. Sunshine, Thunder, where are you guys? Tawag ni Juliana sa mga anak niya. We're here at the kitchen, Mom. Sagot ng kambal. Sunshine ang pinangalan niya sa babae at Thunder ang lalaki. Wala lang, ang cute lang kasi. Kakarating lang niya from work. Hinatid siya ni Victor. Isa itong Italian model na nanliligaw sa kanya pero hindi pa niya ito sinasagot. Ayaw niyang maguluhan ng kambal niya. For now nakatutok na muna siya sa pag-alaga sa kambal. Si Ate Ami niya nagbabantay sa mga anak niya. Day off nito. Ayaw man niya nang aminin pero kamukhang kamukha ni Thunder ang tatay niyang si Kevin. Si Sunshine naman ang kamukha niya. Tumakbo sa kanyang kambal para mag-kiss. How is your work, Mom? Do you need some massage? Sabi ng mga anak niya. You know what, Mom? Sunshine just washed the dishes. She's very good, kwento ni Thunder. Really? How about you, Thunder? What did you do? I cleaned the house. Wow, good job kiddos. Mommy is very proud of you. Nakangisi ang 2 batang tuwang-tuwa sa sinabi ng mommy nila. You hear that Sunshine? Mommy is proud of us. Nakangiting sabi ni Thunder.
Hindi lang si Mami niyo ang proud, pati na si Mami Ninang, pagsabat ni Ate Ami sa usapan ng mag-ina at galing to sa kwarto niya. Pinatulog lang ito ng kambal, sila na daw ang bahala sa gawaing bahay. Magpahinga lang daw si Mommy Ninang nila. Alam ng dalawa na pagod siya sa photoshoot niya. Yay! We are the best! Nagtatalo na sabi ng kambal. Tuwang-tuwa naman si Juliana at sabi ng kambal. Nagring ang phone ni Juliana, nakita niyang si Jack yon. Wait guys, may kakausapin lang si Mommy sa phone. Watch na muna kayo ng TV. Lumabas siya ng bahay para marinig na maayos ang kaibigan. Maingay kasi ang TV. Hello Pogs, how are you? Sambit niya nung sinagot ng phone. Miss na miss niya na to. Hi Guaps, I miss you. Simula nung bumalik siya sa Paris ay hindi na sila gaano nag-usap ni Jack. Parang binigyan din siya ng time nito para makalimot. Hindi kasi maiwasang maalala niya pa rin si Kevin kapag lagi silang mag-usap ni Jack since magbarkadang mga to, hindi maiwasang masambit pa rin ito ang kaibigan. Kamusta na? Napatawag ka Pogs? Guaps, alam mo naman na best friend kita, hindi ba? Ano kasi, pwede ba kitang kunin bilang groomswoman sa kasal ko? What? You're getting married? O bakit? Parang ayaw mo maniwala. Wala lang, parang wala kasi sa bukabularyo mo. Maniwala ka na, eto na nga nangungumbida na hindi ba? Wala tinamaan. Kailan ba? Tanong niya kay Jack. Next month Guaps, I hope makauwi ka. Hindi man tayong ikakasal tulad ng pangarap ng mga parents natin sa atin. At least, present ka man lang sa kasal ko. Sira? Ayaw niya sana umuwi ng Pilipinas, magugulo na naman ang buhay niya. Pero hindi niya mahindian ang request ng best friend niya. Bahala na, aatan lang siya ng kasal at babalik agad ng Paris. Okay Pogs, I'll be there at your wedding. Yay! I love you Guaps. Alam ko talaga hindi mo ako mahindian. Bring the twins, ring bearer at flower girl sila. Gawa ng invitation at na-distribute na. Huwag mo sirain ang kasal ko, bye. But, sasagot pa sana siya nang biglang pinatay nito ang telepono. Tinawagan niya ito pero unattended na ang phone nito. What the heck Jack? Pasigaw niya sa phone niya as if maririnig pa siya ng kaibigan. Parang gusto niyang itapon ng phone niya. Parang may pinaplano na naman to. Isa si Jack sa mga nakakaalam na nabuntis siya ni Kevin. Aksidenteng nakwento kasi ng Mommy Carmen niya na pupunta sila na mag-asawa sa Paris para sa panganganak niya. Flashback. Jack, iho, pupunta kami ng tito mo ng Paris for a vacation. You can come here anytime. Andito naman si Naman ng Ising. Sure, Tita Carmen. Ako nang bahala dito habang wala kayo. Send my regards to Juliana. Sure, iho. I'm so excited to see my apos. What did you say, Tita? Ha? Wala. Is Juliana pregnant? Please, Jack. Huwag mo sabihin sa iba, especially na barkada mo si Kevin. Ayaw ko masira ulit ang buhay ng anak ko. Oo, buntis si Juliana at si Kevin ang tatay. What the hell? Pasigaw na napatayo si Jack sa kinuupuan. Binalaan kita Jack, wag na wag mo sasabihin kay Kevin kung hindi itatakwil kita. Naman tita, bakit naman may pagtatakwil ka pang nalalaman? Okay sige, walang makakaalam na buntis si Juliana. Pero hindi niya po yun matatago habang buhay. Knowing Kevin, gagawin niya pong lahat ng paraan kapag nalaman niya na may anak siya kay Juliana. Naawa nga ako sa kaibigan kong yun. Hindi na nakaka-focus sa mga business nila simula na umalis si Juliana. Basta, huwag mong sasabihin sa kanya. Ayaw ko masaktan ulit ang anak ko. Kaya naming buhayin ng mga apo ko. Sambit ng mommy ni Juliana. Opo tita, maamong sagot ni Jack. Jack's POV. Awang-awa na siya sa kalagayan ng kaibigang si Kevin. Hindi nito alam na may anak ito kay Juliana. Laging malungkutin ito simula nang umalis si Juliana. Hindi na rin ito nakipagsalamuha sa kanilang magbarkada. Last time nilang nag-clubbing na muntik na siyang sinuntok ni Kevin dahil sa tinulungan niya si Juliana sa pagselosin siya. Nakita niya kung gaano to kamahal ang dalaga. Umiyak pa ito sa harap nilang magbarkada. Hindi man masabi ni Juliana sa kanya pero alam niya na mahal pa rin ito si Kevin. Nalulungkot siya kapag nalulungkot ang dalaga. Ngayon itutulungan niya ang mga to. Pero hindi niya sasabihin kay Kevin dahil nangako siya sa mommy ni Juliana. Hayaan niya lang itong si Kevin mismo makadiskubre na may anak na si Juliana. Ang tanging magagawa niya lang ay pauwiin si Juliana at ang kambal. Ito na ang tamang panahon. Uuwi ito sa kasal niya. Sana naman maging masaya ng dalawa kasi parehas niya itong mga kaibigan.
Nasa opisina si Kevin, pumirma ng mga contract para sa itatay nilang isang negosyo ni Lennon nang bigla itong dumating. "Hey kuya, where's Cindy?" "Malay ko, girlfriend mo hindi ba? Bakit sa akin may nahanap?" Suplado naman nito. Bigla namang bumukas ang pinto at pumasok si Cindy. "Hindi niyo ba alam ang tinatawag na privacy? Basta-basta na lang kayo pumapasok sa office ko. Paano na lang kung may kalampungan pala ako dito? Kaya nga pumapasok na lang kami bigla kasi wala ka namang kalampungan eh." Tawang sabi ni Cindy. Pinuntahan ni Cindy ang boyfriend nito na nakaupo sa sofa at inilips to lips to. "Umalis nga kayo sa harap ko, mga buwisit kayo." Napahalakhak si Cindy at Lennon. Tumayo mga to palabas ng office niya. "By the way kuya, pinapauwi tayo ni Papa sa mansyon, may sasabihin daw sa atin." Sabi ni Lennon. "Bumili ka ng salamin kuya, tignan mo mukha mo, buka ka ng ermitanyo." Sabi naman ni Cindy. "Oo nga kuya, kapag bumalik si Juliana at makita kang ganyan, malamang hindi na magkakagusto sa'yo yon." Dagdag pa ni Lennon. As if naman babalik pa siya. Malungkot niya na sagot. Nagtinginan ng magkasintahan. "Hindi mo ba nakita ang wedding invitation ni Jack?" Nagtatakang tanong ni Cindy sa kanya. Tinignan niya yun sa desk niya. Nandun lang yun nakapatong. Binigyan ng secretary niya. Hindi niya naman tinignan. Wala naman siyang pakialam doon. Ikakasal lang naman ng barkada niya. Maybe for Jack is special day pero sa kanya it's just an ordinary day. "Bakit? Anong meron sa invitation?" Tanong niya kay Cindy. "Juliana is one of the groomswoman of Jack since he is her best friend." Nanigas siya sa pagkakaupo. "Babalik siya?" "Yes." "Kaya ayusin mo yung sarili mo, kung hindi baka maiwanan ka ulit sa pangatlong pagkakataon." Sabi naman ni Lennon. "Bye kuya." Dali-daling tumakbo sa pinto ang dalawa para lumabas bago pa madampot ito at itapon sa kanila. Biglang nagkaroon siya ng pag-asa, nabuhayan siya ng loob. Uuwi si Juliana, usal niya sa sarili. Kahit papano'y napatawa siya ng dalawa. Malungkot man siya sa love life niya ay happy naman siya kay Cindy at Lennon. Sinagot nga ni Cindy si Lennon pagkaalis ni Juliana papuntang Paris. Wala na daw may tutulong to sa love life niya. Ang love life naman daw nila ni Lennon ang asikasuhin niya. Magtatatlong taon na rin ang relasyon ng mga to at malapit na ring ikasal. Nasabi na nila sa mga parents nila na sila ni Lennon ang nagmamahalan at hindi si Kevin. Magre-ready na siya. Bisitahin na muna niyang parents nila. Matagal na din siyang hindi na nakauwi dahil may sarili na siyang bahay. Nagpagawa siya ng bahay na para sana sa kanila ni Juliana. Binili niya ito 3 years ago after bumalik si Juliana sa Paris sa ikalawang pagkakataon. Dito niya itinuon ang kanyang oras at panahon habang nagpapahilom sa kanyang sugatang puso. Kahit man lang dito'y maalaya niya si Juliana ng kanya ng pagmamahal. Nakasabit ditong mga picture frames na puro mukha ni Juliana. Kahit sa ganitong paraan man lang ay parang kasama niya ang dalaga. Kung mabibigyan pa siya ng pagkakataong suyuin ulit ang dalaga, dito niya ititira si Juliana sa bahay niya. Napakalaking bahay ito para sa kanilang dalawa. May malawak na garden para may mapaglaruan ang magiging anak nila. Maganda ang landscape sa garden nila para kung mainip si Juliana ay pwede siyang magtanim ng mga bulaklak dito. Hay, kompleto na sana, si Juliana na lang ang kulang. Falcon's residence. "Mom, Dad, I'm here." Sigaw niya. "Senyorito, nandito na pala kayo." Nasa dining po si Don Melesio at Doña Elizabeth. "Ikaw na lang ang hinihintay." Kakadating lang din ni na Senyorito Lennon at Madam Cindy. "Okay manang, thank you." Dumiretso na si Kevin sa dining room. "I'm here guys." "Iho, buti naman at alam mo pang pauwi sa bahay natin." Biro sa kanya ng kanyang papa. "Of course papa, busy lang ako sa trabaho." Tumayo din ang mama niya at para ihag siya. "I miss you anak." Sambit nito sa kanya. Umupo na rin siya sa dining table nila. Nakahain na doon ang napakaraming pagkaing akala mo may party. Si Lynn and Lennon told me na nagmumukmuk ka raw sa office mo. Sabi ng papa nila, tinitigan niya ng masama ang dalawang nakatingin din sa kanya na nakangisi. "Sumbungero," sigaw niya sa dalawa. "I'm worried about you anak, baka kumapano ka. Look at you, hindi ka na ganun kamasayahin na tao. Lagi ka nalang seryoso sa trabaho." Saan ni Doña Elizabeth. "Kung hindi kasi kayo ni Papa pag-alagala kung saan sa ang sulok ng mundo, di sana hindi ako tambak sa trabaho. Puro travel at cruise kasi ang parents nila. Pero ito naman ang gusto niya sa kanila para mag-enjoy na lang sila sa buhay. Kaya those companies and businesses para sa inyong dalawa. Kaya nagpapasalamat ako na lumaki kayong mababait." Sabi naman ni Don Melesio. "Correction tito, this boy right here is not mabait.
Pagsumbong ni Cindy sa papa at mama ni Lennon, lagi na lang may babaeng nagpapapansin sa kanya. Pagod na ako makipag-away sa mga babaeng yun. Hinila ni Lennon ang upuan ni Cindy para mailapit sa kanya't niyakap to. Love, alam mo namang ikaw lang ang mahal ko simula ng bata pa tayo, hindi ba? Ikaw na pangarap ko kahit na kay Kuya Kevin ka na lang pinagmamatch. Ngayon pa ba ako maglolo ko kung kailan aking ka na? Ayaw ko sayangin ang pagkakataon. Hindi tulad ng iba dyan. Tinapunan na muna ng tingin si Kevin at pasimpleng ngumisi. Nasa harap niya na, sinayang pa. Binato siya ni Kevin ng table napkin. Stop it boys, para kay mga bata. Nasa harap tayo ng pagkain. Pagsaway ng Donya. By the way Kevin, how is your love life? Baka naman pinabayaan mo ng sarili mo. You look like a shit anak. Sino bang napupusuan mo at pinapakidnap natin? Ayaw ko malungkot ang mga anak ko. Pa, huwag mong pakialaman ang love life ko. Ang atupagin mong kasal ng dalawang yan sa harap mo. Ang tinutukoy nito si Cindy at Lennon. Okay. Payag ako magpakasal na kay Cindy at Lennon pero paunahin niyo na muna si Kuya Kevin niyo. Sabi ni Don Melesio. What? Sabay sigaw na magkasintahan. Papating naman naman si Kuya. Ermitanyo na yan. Ang haba ng balbas, ang haba ng buhok. Sino magkakagusto dyan? Baka pati kami ni Cindy hindi na rin makasal sa kakahintay sa kanya. Di tulungan niyo magka-love life para makasal din kayo. Sabat ng mama nila. Kulang mama at papa niya, hindi to stricto tulad ng ibang parents dahil siguro mabait at masunurin naman sila ni Lennon. Biglang nagising naman ang dalawa, nagkasintahan at nagtinginan, mukhang may mamuong plano sa utak ng mga to. Hinalikan ni Lennon si Celine sa labi. Yak, get a room guys. Sigaw niya sa dalawa. Inggit ka lang kuya, pangiinis ni Cindy sa kanya. Frankly speaking anak, wala akong pakialam kung sinong babaeng magustuhan mo. Ang gusto ko lang masaya kayo magkapatid sa mga pipiliin yung kabiyak habang buhay. Seryosong sabi ng papa nila, thanks pa. Naluluhang sagot niya. Kahit paano ay naramdaman niyang sinseridad ng papa nila na maging masaya silang magkapatid. Binigyan siya nito ng lakas ng loob. Don't worry pa, hindi naman ko sino-sino lang nagustuhan kong babae. She's an international model in Paris. Pagbalik niya, hindi na ako makakapayag na iwanan ulit. Go kuya, pangangantsaw ni Lennon sa kanya, natawa naman ang lahat sa kanila. Juliana POV. Next week ng kasal ni Jack at Michelle, uwi sila 3 days before the wedding. Tapos babalik din sila ng Paris 3 days after. Pinlano niya ng lahat para hindi sila magkaroon ng pagkakataon ni Kevin sa isa't isa. Nag-book din siya ng round trip ticket para siguradong makakabalik sila agad ng Paris. Sunshine, Thunder, come here. May sasabihin lang si Mommy. Tinigil ng kambal ang mga paglalaro at pumunta sa kanya. Next week, uuwi tayo ng Pilipinas for Daddy Ninong Jack's wedding. Flower girl ka Sunshine and rain bearer ka naman Thunder. Nakangiti niya paliwanag sa kambal. Excited ang dalawa sa narinig. Wow mommy, yehey. Does that mean na makita na rin namin si Daddy? Natameme siya. Hindi niya na sana itatanong ng kambal sa kanya yon. Wala sana siyang planong sabihin sa kambal kung saan ang tatay ng mga to. Pero ayaw siya nitong tigilan. Bakit daw mga kaibigan nila matatay? Sila ay puro mommy ninang at daddy ninong hindi naman nila tunay na daddy. Yes, pero hindi ko alam anak kung makikita natin siya. Bakit mom? Tanong ni Sunshine. Ito ang mas madaldal sa kambal. You know naman hindi ba? Hindi niya alam na I'm pregnant bago kami naghiwalay. Alam niya matatalinong mga anak niya. Hindi siya titigilan ng mga to hanggat hindi nakukuha ang sagot na gusto nila. But mom, what if daddy still loves you? And if he found out about us, he accept us as his kids. You know naman we are so adorable, Martin sabi ni Sunshine. I don't know anak, basta pag uwi natin don't expect too much ha. We will go there for Daddy Nino's wedding and not for anything else. Okay ma'am, sagot ng kambal. Okay, very good kiddos. For now go to your room and sleep early. I will pack our things to bring for our flight. Nag-kiss goodnight sa kanya ang kambal at pumunta sa kwarto nila. Hey Sunshine, gusto mo ba rin na makilala ang daddy natin? Tanong ni Thunder sa kakambal. Of course, I want to have a daddy too. Gusto ko complete family. May daddy at may mommy. Me too, sagot ni Thunder. You know what? Sabi ni Tito Jacques, nandun din daw si daddy sa kasal niya. Ba't hindi niya alam na may anak na siya, na anak niya tayo? Really Thunder? So what are we going to do? I don't know Sunshine, pero sabi ni Daddy Ninong siya na daw bahala. Gagawa daw siya ng paraan para makilala tayo ng daddy natin. Nakagising sabi nito. Yay! Sagot ni Sunshine. But don't tell me mommy, okay? This is a secret between us and Daddy Ninong. I promise, sagot ni Sunshine. Tinaas pang kamay nito na kunwaring nangangako.
Okay, deal. Humiga na sila sa kanya-kanyang kama para matulog. Kinaumagahan nag-report si Juliana sa office ni Boss Diana para magpaalam na uuwi na muna ng Pilipinas. 1 week lang boss, atan lang ako ng kasal ng best friend ko. I doubt it Juliana, baka naman magtatagalan ka ulit doon. No boss, promise, 1 week lang. Sige, ikaw ang bahala. Pero in case na tumagal ka naman doon, I hope it's for the best. You know, you also have to think for the future of your kids. They need a father. What are you talking about, boss? I'm just there of the wedding, nothing more. Okay, if you say so. Nakangiting sabi nito na parang hindi na naniniwala sa kanya. Hinatid sila ni Ate Ami sa airport. Bye kiddos. Mommy Ninang's gonna miss you. Hinalikan ng dalawang kambal. We're gonna miss you too, Mommy Ninang. Juliana, I hope na kapag balik mo hindi na ulit sugatan yung puso mo ha. Sana happy na. Nakangiting sabi nito sa kanya. I hope so too, Ate Ami. Naghag na sila para magpaalam sa isa't isa. Nagbiyahe na sila ni Ate Ami. Nag-last call ng eroplano na sasakyan nila. Pilipinas, beach wedding ang kasal ni Jack at nobyang si Michelle. Sa Boracay gaganapin ang kasal. Hindi pa nakilala ni Juliana ng personal si Michelle. Ipapakilala daw ito mamaya pagdating nila sa Boracay. From Paris ay nasa Katiklan Airport na sila dumiretso. Doon na lang din sila magkikita ng Mommy Carmen at Daddy Dexter niya. Principal sponsors din kasi ang mga to sa kasal ni Jack. From airport ay sinundo ni Jack si Juliana at ang mga kids ng yate papunta sa private resort na pinagdausan ng kasal nila. Daddy Ninong, sigaw ng dalawang bulinggit na si Sunshine at Thunder. Tumatakbo to papunta sa kanya't nagpabuhat. Tuwang-tuwang mga to, niyakap at hinalikan niyang dalawang bata. How are you guys? Hindi ba kayo nahihirapan sa flight niyo? Hindi po Ninong, we are excited to be here. Sabi ni Sunshine na pakending-kending pa. I'm Sunshine Ninong, nagkisto sa kanya. I'm Thunder po Ninong. Tinaas ang kamay na para bang makikipagkamay sa kanya. Kinuha niya naman to't nakipagkamay. Hey Thunder, bibong-bibo ng dalawang bata. Nakakatuwa. And I'm your daddy Ninong Jack. Pakilala niya rin sa dalawa. First time din nilang magkita ng personal, pero lagi silang nagve-video call ng kambala. Okay guys, listen. For now, I will allow you to call me Daddy Ninong. Pero kapag nakilala niyo ng totoong daddy niyo, Ninong na lang ang itawag niyo sa akin, okay? Medyo seloso kasi ang daddy niyo at baka mag-away na naman kami. Yes, Daddy Ninong. Sabay na sagot ng dalawang malapad ang ngiti. We are so excited to meet our daddy. Sabi ni Sunshine, ito ang mas madaldal sa dalawang magkakapatid. Fashionista din ito tulad ng Mommy Juliana nila. Don't tell your mom sa plano natin, okay? Pinakitang picture ni Kevin sa kambal. Tatawagin natin itong Operation Daddy Kevin. Nakangising sabi ni Jack sa mga bata. Anong pinag-uusapan niyo guys? Tanong ni Juliana habang papalapit sa kanila. Galing ito sa CR, kanina pa raw ito naiihi, kaya iniwan na munang kambal kay Jack. Nasa yate na sila nagbabiyahe papuntang private resort. Nothing mom, nagpakilala lang po kami kay Daddy Ninong, sagot ni Thunder sa kakumindat. See you around ma'am, magte-take lang kami ng pictures. Okay anak, huwag kayo lumayo ha, baka malaglag kayo sa yate. Okay ma'am, sabay sagot ng dalawa. You have an adorable kids waps. Nakaka-proud ka at napalaki mo silang mabuting bata kahit na mag-isa ka lang sa Paris. Hindi naman ako mag-isa lang doon, Pogs. Nandun din si Ate Ami at yung boss ko na si Diana na tumutulong sa akin with the kids. Kahit pa, hindi mo ba naisip na kailangan nila ng tatay? Kapag nalaman ni Kevin ang tungkol sa kanila, hindi mo na kailangang bumalik ng Paris. Magiging buhay prinsesa ka dito kasama ang mga anak mo. Pangsusulsul ni Jack sa kaibigan. Ano ka ba? Umuwi ako para sa kasal mo, hindi para kanino man. Alam mo naman ang pinagdaanan ko, hindi ba? Let's not talk about him. Kasal na ba sila ni Cindy? Ay, wag mo na palang sagutin. Ayaw ko palang marinig ang tungkol sa kanila. Bigla siyang nalungkot. Anyway, sino ba tong malas na babaeng pakakasalan mo? Pag-iiba niya ng topic. Come on, Guaps, kapag nakilala mong magiging asawa ko, baka magiging proud ka pa sa akin. Os, bakit naman? Siyempre, ang galing kong pumili ng mapapangasawa. Sasama dapat siya sa akin sa pagsundo sa inyo. Sakto naman dumating ang mga relatives niya na galing Manila. Mamaya ko na kayo papakilala sa isa't isa kapag dating natin ng resort. I'm sure magkakasundo kayo. I'm happy for you, Pogs. Finally, tumino ka na. Matino naman ako ah. So who's the lucky girl? Actually, isang subdivision lang kayo. Remember na lagi ako sa bahay niyo dati? Kasi galing ako sa kanila. Kung sa subdivision nila nakatirang babae, malamang may kaya din ang pamilya nito.
Hindi naman basta-bastang subdivision na tinitirhan nila. Mga politiko at businessman ang mga nakatira doon. Siya yung naka-one night stand ko kaya tumuloy ako sa inyo ng sobrang aga. Nakangising kwento nito. Ang one night, naging 2 nights, 3 nights hanggang sa hindi ko na mabilang kung ilang nights na kami. Ang sarap niya kasi guwaps, parang hinahanap-hanap ng katawan kong katawan niya. Nakaka-addict kaya eto pakakasalan ko na para only nights na kami. Ang manyak mo talaga. Sigaw ni Juliana. Manyak na kumanyak pero sa kanya lang ako manyak guwaps. Mahal ko yun, itatali ko na para sa akin na siya habang buhay. Nakaka-proud ka naman Pogs. Sana all hindi iniiwan, sana all ma-realize ang worth ng isang tao. Malungkot na sabi ni Juliana. Huwag kang mag-alala guwaps, I know someday magkakaroon ka rin ng sarili mong happy ending. Just believe in love, lalo na't may anak na kayo. What are you talking about? I'm not here for him. I'm not here for my love life. I'm here for your wedding. Nagkibit-balikat na lang si Jack, if you say so. Nilingon ni Juliana ang kambal. Nagpipicture at nagvideo pa rin sa paligid. Buti na lang tinarinig ng mga tang pinag-usapan nila ni Jack. Sana hindi malaman ni Kevin na may anak na kami, sambit niya habang nakatingin sa kambal. That's impossible Juliana, kita mo naman ang kambal kamukhang kamukha ng tatay nila. Basta kung ano man ang magiging resulta ng pag-uwi niyo, alalahanin mo may mga anak kayo. Kahit na para na lang sa kanila, they need a father. Napabaling ang tingin niya kay Jack. Did you plan this Pogs? Napauwiin kami? Of course not. Pagsisinungaling nito. Dumating na sila sa resort, binaba ng mga staff ang mga bagahin nila at hinatid sa kanilang designated room. Guaps, see you around ha. Hanapin ko lang si Michelle to formally introduce sa'yo. Okay, Pogs. Sa room lang kami, di kami lalabas para walang makakita sa amin. Ano ka ba? The island is too beautiful para sayangin mo lang. Kawawa naman ang kambal. Let them enjoy the beach. Ano kayang mangyayari sa pag-uwi ni Juliana ng Pinas? Anong gagawin niya sakaling mag-cruise ang landas nila ni Kevin? Malaman kaya ni Kevin ang tungkol sa kambal? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.